So paano ba magtanggal ng lumang battery? For anything else, so ito po ang aking lumang battery, quick start. So made in Korea po ito, quick start na battery. Papalit natin na battery ay itong Dynapower. So this would be my first time na gagamit ng Dynapower na maintenance free na battery. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. So what's up mga katrapas, mayong buntag ra kaninyo. So today may problema tayo kasi itong aking multicab hindi na umandar. So possibly ang battery na kailangan na palitan. Kasi nga yung battery ko is 2 years na lagpas ang span. So lifespan niya kasi mostly sa mga battery ng mga multicab ay 2 years. So mataas na po yun kapag umabot siya ng 2 years. So sa akin is lagpas na ng 2 years. So ayun, kailangan natin palitan. And now, yun nga, out of budget din tayo. So naghanap ako ng yung mura lang na battery na magagamit. So yung budget friendly lang na battery. At meron tayong nabili na battery. So which is the Dynapower na battery. So ating titingnan kung okay ba ang battery din na ito. So tara, ating kabit. Panoorin niyo po ito hanggang matapos upang may share ko sa inyo kung paano din magkabit ng battery. Yung tamang pagkabit ng battery. Lalo na sa mga merong multicab kagaya nito. So tara, let's start. So before anything else, so ito po ang aking lumang battery, quick start. So ito po yung ginagamit ko for almost lagpas 2 years po nagamit ko. So made in Korea po ito, quick start na battery. So ang ipapalit natin na battery ay itong Dynapower. So this would be my first time na gagamit ng Dynapower na maintenance free na battery. So shoutout nga pala sa Foremost Auto Care Services kasi doon po ako nakabili ng battery na ito. So lalo na kay Hams. So shoutout sa iyo brother. So kung meron kayong mga kailangan, especially sa mga auto parts, so bisitahin niyo po ang Foremost Auto Care Services. So nandyan po sila sa Kiranti Uno. So in front of Jam Cars Auto Supply. So nandyan po. Hanapin niyo na lang po dyan. So ito po ang binili ko na Dynapower. So maintenance free. So yung ginagamit ko mostly sa aking multicab is maintenance free. So mas mabuti po kapag sa multicab gamit lang po kayo ng maintenance free para kapag na umabot na talaga siya ng lifespan niya, pwede nyo na i-dispose agad. So yun, iwas aberya din. Again, so ito po ang Dynapower na battery. So tinest naman ni Brother Hams doon. So okay naman yung itong battery na ito. And yun nga, gaya na sabi ko, most of the battery nowadays ay ang lifespan niya is 2 years lang talaga. So maswerte ka na kung aabot talaga siya ng lagpas 2 years. So ito po, so this would be my first time na gagamit ng battery na ito. So titingnan natin kung okay ba ito. So budget friendly lang po talaga itong battery. So nanganbas ko kung asa pa makabarato na battery. So ito po ang nahanap po at nakita ko na medyo mura, budget friendly na battery for multicabs. So ayan, nabili ko po ito sa halagang 2.7, but yun, binigyan din tayo ng discount para sa special discount. Shoutout po kay Sir Dexter Dayundon, sa may-ari po ng Foremost Auto Care Services, kasi siya po ang may-ari po ng Foremost Auto Care Services. So ayun, let's start. So ilalagay na natin itong battery para matest natin kung okay ba, kung gagana ba ito. So tara. So dito tayo. Before anything else, so paano ba magtanggal ng lumang battery? So unang-una ay tatanggalin nyo po muna itong negative side. So negative side ang una nyong tatanggalin bago po itong positive side. So pag
lagay nyo po ng bagong battery o pagkabit ng bagong battery, ang uunahin nyo naman pong ilalagay o ikakabit ay itong positive side. Then the last is yung negative. So kabaliktaran. So yun po ang proseso sa paglagay ng battery. So yun po ang ginagawa ko para maiwasan po yung pag-spark or sudden na ground. Yun po ang reason kung bakit ganun ang ginagawa ko. Again, yung uunahin mo sa pagtanggal ng lumang battery ay itong negative. Then isusunod mo po ang positive. Kapag natanggal mo na yan, papalitan mo na siya ng bago. Sa pagkabit naman ay unahin nyo po ang positive, then the negative. So ganun lang yun. So let's start. Okay, so gaya sabi ko, unahin po natin itong negative sa pagtanggal para maiwasan po ang pag-spark o biglang ground. So ayan, natanggal na natin itong lumang battery. So after that, bilisan muna natin ito. So most common po sa mga ganitong klaseng multicam, pick-up type na DSC3 ay nasa labas po ang kanyang battery. So mababasa ng ulan. Pero pwede mo naman itong ilagay dyan sa ibabaw. So kailangan mo lang pagawan ng paglalagyan dyan sa ibabaw. Kung ayaw mo naman ilagay dito sa ibabaw yung battery. Pero commonly dito po talaga yan nakalagay yung battery. So ayan, nilalagyan ko po siya ng kahoy para hindi siya, maiwasan po yung something sudden na ground sa ibaba. Kasi nababasa nga dito. So ayan. So ayan, yung terminal ay mayroon siyang nilalagay ng pasikip. So sa akin dito yung sa ground is maliit lang naman, pwede nang wala ito. So tatanggalin natin itong sa negative. While dito sa positive ay kailangan ito pang sikip na nilalagay sa terminal ng battery. So yan, tatanggalin natin ito gamit yung flat screw. So yan, gamit itong flat screw pwede natin yung mabaklas itong pangpasikip sa battery. Yun, natanggal. So ito po yun, nilalagay para sumikip po yung lagayan. So itatago na lang natin yan, ikip. So, yan. So ilalagay na natin ang battery. So dapat ano po ito so titingnan nyo po yung positive sa negative side ng battery. So again, dito po ang negative, dito po ang positive. So lalagyan din natin yan ng kahoy sa likuran. Kaya iwas po tayo sa ano. So gaya ng sabi ko, unahin po natin itong sa positive sa pagkabit ng terminal. Yan, terminal ng battery. So para maiwasan po ang ground, sudden ground. So uunahin po natin ito. Dok-dok gamay. Okay. Next one is itong negative. So yung negative, yan, sakto naman po yung sa lagayan niya. So next one is itong negative side. So, kailangan medyo mahigpit ang pagkalagay natin dito. Kailangan lang higpitan siya ng maayos para hindi siya kumalas. So sasampak na natin pababa. Kasi kapag maluwag po yan, ang problema yun kapag lumuwag po yung terminal. Okay, so ayan, susunod natin gagawin, itatry natin i-start yung ating multicam kung gagana. So ayan, natin i-start kung all goods ba. Yun, namandar. So yung battery. Okay, ganun lang po ang paglagay o pagkabit ko ng bagong battery sa ating multicam. Andar na. Makapon hindi talaga sa andar kasi alam ko namang sira na po talaga yung battery. Kailangan ng palitan kasi pasok po siya ng 2 years yung ating battery. So observe na lang natin kung pang matagalan ba itong ganitong klaseng battery, itong Dynapower. Kasi nga made from Philippines po ito. While yung quick start na lumang battery ko po ay ano po yun, Korea made. So medyo mahal yun ng konti kaysa dito. Ayan.
all goods. Hopefully meron tayong na-share sa inyo sa mga panibagong vlog and panibagong DIY kung paano natin ikabit ang ating battery. Again, maraming salamat po. And also, again and again, shoutout po sa Foremost Auto Care Services. Maraming salamat po kay Brother Hams at saka kay Sir Dixter Layundon. So sa mga naghahanap po ng auto shop dito sa Tacloban City o dito po sa Davao del Norte o malapit po dito sa aming probinsya, maaari nyo po bisitahin ang Foremost Auto Care Services. So again, hanggang sa muli, this is what Chris Doc nagsasabi, always pray before you ride, ride safe always. Maraming salamat po. Hanggang sa muli sa mga susunod nating vlog. Peace out. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this